morning everyone. So our topic for today is all about non-homogeneous method of undeterminate coefficient. Ibig sabihin lang po non-homogeneous na. Pag sinabing non-homogeneous, hindi na po siya isang kumbaga although auxiliary pero meron itong equal. Hindi siya equal to 0. Kasi pag sinabi auxiliary or homogeneous, ibig sabihin lang po niyan, equivalent of 0 pa rin yan. Which is doon sa mga previous topic po natin is, di ba sa previous topic po natin sa distinct root, repeated root, imaginary root, is equivalent of 0, di ba? Equivalent of 0. Pero dito, paano kung hindi siya equivalent of 0? Which is non-homogeneous method of undeterminate coefficient, no? So, paano kung ganun? So, dito, meron po tayong general solution which is y is equivalent of yc plus yp. So ano po yung ibig sabihin ng yc and yp sa general solution po natin? So, ang ibig sabihin lang po ng yc, this is the complementary solution. No? Complementary solution. So, ibig sabihin, yan po yung kaparehas po nung ginagawa natin o ang tinutukoy ko yung mga previous general solution po natin, di ba? Pag sinabing distinct root, ibig sabihin lang po kinukuha po natin yung mga general solution. Ibig sabihin po kung makuha po natin yung general solution, yun na po yung YC o complementary solution natin, no? Yan po yung YC. So pati sa repeated root, di ba? Minsan sa repeated root kinukuha po natin yung general solution, no? So halos lahat general solution, no? Yun po yung complementary o yung YC. Ganun din po sa imaginary. So, same lang po yan. So, ang YP naman, yan po yung particular solution. So, sir, ano yung particular solution? Ibig sabihin lang po, yan po yung e to the x, which is yung particular, e to the x. So, after mo makuha yung complementary solution mo, i-add mo sa YP, which is yung particular solution mo. Then, ang equivalent yan, that is Y. O ibig sabihin, yung magiging general solution mo sa method of undetermined coefficient, no? Undeterminate coefficient. So, yun po yung magiging general solution mo. So, mas maganda kung mag-solve po tayo para mas maintindihan niyo po. So, ganun din po. Ito, i-convert natin to auxiliary, which is yung M. So, M is called minus 6M plus 9, no? So, equivalent of what? Equivalent ng ano siya? Ano nga ito? Equivalent of 0 muna. So, equivalent muna natin no, sa 0. Bakit? Kasi, wag niyo muna isipin yung particular solution. No? So, equal muna natin sa 0. So, kasi kukunin natin yung mga roots. No? So, ayan. So, perfect square of trinomial, that is m minus 3 quantity. No? So, equivalent of 0. Then, that is m is equivalent of 3 3. So, sir, bakit dalawa yan? Kasi tingnan nyo, pag ano natin yan, pag tinranspose natin yan sa kabila, maging ano yan siya. Ibig sabihin lang po, magiging positive. Pero dalawang 3 dahil naka-quantity yan, no? So, ibig sabihin dalawang roots. So, ngayon, repeated, no? So, pero hindi siya repeated sa non-homogeneous. Kasi pag sinabing repeated of non-homogeneous, mahirapan po kayo nun makasabay kung maglaktaw po tayo doon. So, hindi po siya repeated. So, totally repeated siya sa roots. Pero, hindi po siya balance o hindi po siya repeated doon sa particular solution. Ang ibig kong sabihin na particular solution po is yung root ng e to the x. Di ba? Ang root ng e to the x is 1. Di ba? Yung dito, 1. So, hindi siya pareho dahil ito, 3. So, mamaya na lang natin sagutan o mamaya na lang magbigay ng mga natin, yung mga example natin, paano kung repeated yung dito sa particular and repeated din yun sa complementary, no? So, paano kung ganun? So, dito yan. So, ang magiging ang YC natin, that is YC, no? So, YC. So, ito yung complementary solution natin. So, that is C1, e to the x, no? Plus C2, so, nag-repeat. Lagay tayo ng x, e to the x. 3x, sorry, 3x. So, ngayon, yan yung natin. Ito yung YC natin. So, paano natin makuha yung YP? So, that is YP. Paano yung YP? Ang YP po, makinig mabuti. Ang YP po, ganito po yan. Ito, i-assume no, D, ang YP po natin is D, Y, lagyan natin ng P dito, no? So, DYP yan. So, ganito yan. So, pag ganito, kasi ang YP, ang ibig sabihin ng YP, that is the particular solution, no? So, kung particular solution yan, paano yung YP? So, ito yung particular solution natin. So, ito, hindi natin alam ang coefficient nito. So, baka sabihin niyo, sir, alam ko ang coefficient ng E. That is 1. So, sir, paano mo nasabi na 1? Dahil wala naman nakalagay dito na numbers, no? So, i-assume na lang natin na imaginary 1. So,
Hindi po yung ganun ha. Hindi po yung ganun. So, siguro may mga coincide na, ano, coincide, siguro nagkataon lang na 1. So, try natin ganito. Halimbawa, hindi natin alam dito, hindi natin alam yung, yung coefficient nung, yung e, no? So, i-assume natin na that is a. So, a to the, what? A to the ex. So, yan yung natin na yp. So, hindi pa yan nagtatapos. Kasi tignan nyo, dito sa method of undeterminate coefficient, kapag yung degree is 2, ibig sabihin lang po, twice ka po magdi-differentiate. So, ibig sabihin lang po, magdi-derivative po kayo into second derivative. Kasi naka second degree yan. So, ito yung yp. Ito yung i-derive natin. Kasi tignan nyo, ito yung natin, ito yung y, ito yung y. Ang p po, yan po yung, ano tawag dito? Yan po yung, lagyan na lang ng p, so yan po yung e to the x. Tapos, yung d squared, multiply mo sa yp, that is what? O, differentiate na lang, no? So, para hindi kayo malito, i-differentiate mo lang to in terms of d. Bakit? Kasi naka d yan. O, kung m yan, in terms of m. So, that is d yp is equivalent of what? Ibig sabihin lang po, pag naka-ano siya, pag naka-second degree po siya, ibig sabihin magdi-differentiate po kayo in 2 times. So, i-differentiate nyo po yung yp. So, derivative nito is what? ex pa rin yan, no? So, hindi yan magbabago dahil e to the x lang yan, no? So, walang magbabago yan pag dinifferentiate mo yun dahil ang exponent is positive x. So, wala rin. Negative 1 times a, ganun pa rin. So, that is d squared yp. Kasi 2 times yan, di ba? So, ganun pa rin. Hindi yan magbabago. Kasi e to the x lang naman yan, no? So, kahit ilang beses mo pa si-differentiate, hindi yan magbabago, no? So, ito na yung d squared natin. So, ang second derivative lang tayo dahil naka-second degree lang yung auxiliary natin. So, ngayon, ang gawin natin, that is the, ano ba to? So, ito, tignan nyo, itong d squared y, pag i-multiply po natin, sundan po natin ano yung nauna dito sa problem? That is d squared. So, ano ba yung value ng d squared? That is ex, so, lagyan natin, ex, no? Minus 6, tama? Multiply by what? Multiply by d. Ano yung d? That is dy pi, no? dyp pala, sorry. That is dyp, no? Kasi i-multiply mo yung d dito sa yp, that is yp man ito. So that is ex, no? So plus 9, no? 9 yp. So that is ito. So multiply by what? Ganito na lang natin para hindi naman siya mahaba yung solution. So, simplify po natin. Equivalent of what? Equivalent yan ng E na particular solution. Kasi particular solution po yung YP. No? So, ngayon, i-simplify po natin yan. That is A, E, X, no? Yan. Then ito, multiply, that is negative 6A, E to the X. Then ito, that is positive 9A, E to the X. And equivalent of E to the X. So ngayon, ang gawin po natin, natin yung mga like terms. Ang tawag dito is, i-combine po natin. So, ano ba yung mga like terms natin? That is negative 6, no? So, negative 6 to positive what? Positive. Negative 6 to positive 9, that is what? That is, ano ba ito? Ilan ba ito? Negative 4? Positive 4 pala, no? So, that is positive 4. So, positive 4. 9 pala, sorry, 9. Negative 6 to positive 9, that is 3, no? 3 yan, no? So, 3 plus 1 na coefficient dito, that is 4. 4ax is equivalent of e to the x. So, ngayon, ang kukunin lang po natin is e to the x, no? Ano ba yung mga coefficient ng e to the x? So, for example, that is 1. So, e to the x, ang coefficient niya, that is 4a. 4a. So, ito, ano yung coefficient ng e to the x? That is 1. So, divide both side by 4, that is a is equivalent of what? 1/4. So, yan po yung value ng a natin, no? So, yan yung value ng a po natin. So, ang gawin po natin, since nakuha na po natin yung value ng a, proceed po tayo sa, ano ba tawag dito? General solution ng method of indeterminate coefficient. So, ito yung general solution na. So, that is y is equivalent of yc. So, ang yc po natin ito. So, that is c1 e to the 3x. So, madali lang naman, no? So, basta alam mo yung concept, madali lang. c2 x e to the 3x. Then, plus sa yp. That is, ang yp po natin is what? Ang final yp natin, that is ito. Ito yun siya. That is 1/4. Ito yun siya, di ba? Kasi kinuha po natin yung value ng a. So, ano yung yp? That is ito.
a times e to the x. So, ang a po natin, that's 1/4. So, plus 1/4, then e to the x. So, yan, general solution ng problem number 1. So, proceed po tayo sa problem number 2 po tayo. So, medyo mahaba. So, ang ano lang naman dito is, ang gawin mo lang dito is, i-familiarize yung concept. Ito lang talaga yung kailangan. Yung at yung paggamit ng substitution. Kasi hindi naman always na ganito. Ginagamit po lang yung a kasi nag-assume po tayo na hindi po natin alam ang value ng a. So, katulad nito, sabi nung kanina nung introduction po natin, sir, ang coefficient ng is alam ko po kasi 1. So, totally 1. Pag hindi siya method of undeterminate. Kasi, siyempre, imaginary coefficient na yan ng 1, no? Common sense na yun. So, paano kung ganito? So, undeterminate. So, paano kung undeterminate? Ibig sabihin lang po, mag-assumption po tayo na a po yung coefficient ng e to the x, which is, hahanapin pa lang natin yung value ng a. So, yun, 1/4. So, hindi pala 1, kundi 1/4, no? So, nagkamali ka kung inassumption mo lang yun, no? 1. So, ito pala, 1/4 ang totoong coefficient ng e to the x, no? So, problem number 1 pa lang yan. Then, proceed po tayo sa problem number 2.